May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at tayo po ay muli magsama-sama sa pagtatalakay ng sa pagpapatuloy natin sa pagtalakay sa aklat ng Joshua. Dito na po tayo sa Kabanata 16. Kapatid, Sis Maria, ready ka na ba? Opo. Okay. Opo. Kabanata 16. Pagbabahagi ng lupain para kay Efraim at Manase. Ang bahagi ng lupain para kina Efraim at Manase, mga anak ni Joseph, ay nagsimula sa Jordan, silangan ng mga bukal ng Jericho. At mula roon ay umakyat sa papunta sa kabundukan ng Bethel. Mula sa Bethel, tumawid ito sa lupain ng mga Arkite sa Ataroth. Bumaba pahilaga sa lupain ng mga Japhelite hanggang sa rehiyon ng ibabang Beth-horon at patungo sa Gezer na nagtatapos sa dagat Mediterranean. Kaya't si Manase at Ephraim, mga inapo ni Joseph, ay tumanggap ng kanilang bahagi ng lupain bilang mana. Ito ang lupain ng Ephraim, ayon sa kanilang mga angkan, mula sa Ataroth Adar, sa silangan hanggang sa itaas na Beth-horon, at nagpatuloy hanggang sa dagat Mediterranean. Mula sa Mikmetat sa hilaga, lumiko ito pakanluran, patungong Taanat Shilo. Dumaan patabi nito patungo sa Janwa sa silangan. Pagkatapos, bumaba ito mula sa Janwa patungong Atharoth at Naara. Dumikit sa Jericho at nagtapos sa ilog Jordan. Mula sa Tapua, ang hangganan ay pumunta pakanluran sa bangin ng Kana at nagtapos sa dagat Mediterranean. Iyan ang bahagi ng lupain ng tribo ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan. Tanong, nasaan yan sa mapa? Kasama rin dito ang lahat ng bayan. Nasa Google, bro. Nasa Google. Sa Google? Sige. Check na lang later. Kasama rin dito ang lahat ng bayan at nayon na inilaan para sa mga Ephraimite, ngunit inokupahan ng ibang mga Manasite. Hindi maitaboy ng mga Ephraimite ang mga Canaanite na naninirahan sa Gezer. Ngunit ginawa nila itong mga tagapaglingkod para sa sapilitang paggawa. Kabanata 17. Ito ang pamamahalaan ng tribo ni Manase, ang bunso at ampon na anak ni Jacob. Para kay Makir, ang panganay na anak ni Manase,
na naging ninuno ng mga Gileadite. Tinanggap nila ang pamamahala sa Gilead at Bashan dahil ang mga Mecherite ay mahuhusay na mandirigma. Kaya't ang bahaging ito ay para sa natitirang tribo ni Manase at ang kanilang mga angkan. Ang angkan ni Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Heper, at Shemida. Ito ang iba pang mga lalaking inapo ni Manase na anak ni Joseph ayon sa kanilang mga angkan. Ngayon si Zelophehad na anak ni Heper, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manase, ay walang mga anak na lalaki, kundi mga anak na babae lamang, na ang mga pangalan ay Mala, Noah, Hogla, Milka, at Tirza. Lumapit sila kay Eleazar na saserdote, kay Joshua na anak ni Nun, at sa mga pinuno at sinabi, iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan kami ng mana kasama ng aming mga kamag-anak. Kaya't ibinigay ni Joshua sa kanila ang mana kasama ng mga kapatid ng kanilang ama ayon sa utos ng alahayam. Ang bahagi ni Manase ay binubuo ng 10 bahagi ng lupain. Bukod sa Gilead at Bashan, sa silangan ng ilog Jordan, dahil ang mga anak na babae ng tribo ni Manase ay tumanggap ng mana kasama ng mga anak na lalaki. Ang lupain ng Gilead ay pag-aari ng natitirang mga inapo ni Manase. Ang pamamahalaan ng Manase ay umaabot mula sa Asher hanggang sa Mikmetat sa silangan ng Shechem. Ang hangganan ay patungo sa timog mula doon at kasama ang mga taong naninirahan sa Tapua. Sinakop ni Manase ang lupain ng Tapua, bagaman ang Tapua mismo ay pag-aari ng mga Ephraimite yan, sis. Tayo yan, sis. Tayo Ephraimite. yan. Oo, tayo yan. Pagkatapos, ang hangganan ay nagpatuloy sa timog hanggang sa Kana, Ravine. May mga bayan na pag-aari ng Ephraim, ngunit inukupahan ng tribo ni Manase, kasama ang hilagang bahagi ng Ravine at hanggang sa baybayin ng dagat Mediterranean. Kaya't ang tribo ni Manase ay sumakop sa hilagang teritoryo ng Ephraim hanggang sa dagat Mediterranean, na hangganan ng Asher sa hilaga at Isashar sa silangan. Sa loob ng teritoryo ng Isakar at Asher, inukupahan din ni Manase ang Beth-shan, Ibleam, at ang mga tao ng Endor, Taanak, Megiddo kasama ang mga nakapalibot na bayan at Napot. Gayunpaman, hindi lubusang nasakop na mga Manasite ang mga bayang ito dahil lumaban ang mga Canaanite.
Ngunit nang lumakas ang mga Israelita, pinilit nila ang mga Kanaanite na magtrabaho bilang mga alipin, ngunit hindi nila lubusang pinalayas. Kasalanan Sinabi sa ng kasalanan yan, hindi nila nasunod. Sinabi ng mga Hindi nila nakatatanda nasunod na yung utos. Sinabi ng mga nakatatanda ng mga tribo ng Ephraim at Manase kay Joshua, bakit binigyan mo lamang kami ng isang bahagi at isang mana? Kami ay marami at pinagpala kami ng alahayam ng sagana. Sumagot si Joshua, kung kayo ay napakarami at kung ang bulubunduking lupain ng Ephraim ay masyadong maliit para sa inyo, umakyat kayo sa kagubatan at maglinis ng lupain para sa inyo doon sa lupain ng mga Peresite at Rephaimite. Sumagot ang mga nakatatanda ng mga tribo ng Ephraim at Manase. Ito yung mga ampon na anak ni Jacob. Ang bulubunduking lupain ay hindi sapat para sa amin. At ang lahat ng Kanaanite na naninirahan sa kapatagan ay may mga karwahing may bakal. Pareho sa mga nasa Beth Shan at sa mga nayon nito at sa lambak ng Jezreel. Ngunit sinabi ni Joshua sa mga tribo ni Joseph, sa Ephraim at Manase, kayo ay marami at napakalakas. Hindi lamang isang bahagi ang matatanggap ninyo, kundi pati na rin ang bulubunduking kagubatan. Linisin ninyo ito at ang pinakamalayong hangganan nito ay magiging inyo. Kahit na ang mga Kanaanite ay may mga karwahing may bakal. At kahit na sila ay malakas, mapapalayas ninyo sila. So, ibig sabihin, yun ang proof ng mga rice terraces. Ganun ba? O, sige, tuloy. Kabanata 18. Pagbabahagi ng natitirang lupain. Opo, bro. Ang buong kapulungan ng mga Israelita ay nagtipon sa Shilo at itinayo roon ang toldang tipanan. Ang lupain ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Hindi na matatanggap. Ngunit may 7 tribo pa ng Israel na hindi pa tumatanggap ng kanilang mana. Kaya't sinabi ni Joshua sa mga Israelita, hanggang kailan kayo maghihintay bago ninyo ariin at pamahalaan ang lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh, ang alahayam ng ating mga ninuno. Magtalaga kayo ng 3 lalaki mula sa bawat tribo. Susugo ko sila upang magsuri ng lupain. At magsulat ng paglalarawan nito ayon sa mana ng bawat isa. Pagkatapos sila ay babalik sa akin. Hatiin ninyo ang lupain sa 7 bahagi. Ang tribo ni Juda ay mananatili sa kanilang teritoryo sa timog. At ang mga tribo ng Ephraim at Manase ay mananatili sa kanilang teritoryo sa hilaga. Matapos ninyong maisulat ang paglalarawan ng 7 bahagi ng lupain, dalhin ninyo ito sa akin, at ako ay magpapalabunutan para sa inyo sa harapan ni Yahweh, ang alahayam. Gayunpaman, ang mga Levita ay hindi tatanggap ng bahagi sa inyo, sapagkat ang paglilingkod bilang saserdote kay Yahweh ang kanilang manang. At ang Gad, Reuben, at ang kalahati ng tribo ni Manase ay tumanggap na ng kanilang mana sa silangan ng ilog Jordan. Ibinigay ni Moises ang lingkod ni Yahweh
ang pamamahala sa kanila. So, Habang nagsisimula, mapapansin dito, papansin natin, ang unang pinaano, kasi ang kautusan kasi, ang panganay ay doble ang kanyang portion. 'Di ba? Ang panganay ng mga ano ay si Joseph. Pero 'di ba si Joseph ang binasbasan na yung si Ephraim. Kaya lang ano, parang kinonsider na ano, kaya si Ephraim, yung ibang malaki kasi ang lupain ni Ephraim, so yung ibang lupain niya, si Manasseh ang pinatira niya. Pero bakit nauna si Judah na mamili ng lupain? Kasi si Judah ay Paano? ano, dahil kay Caleb. Si Caleb kasi ay naging faithful sa yung isa sa spy, di ba? Kaya ano, pinangakuan siya ni Moses na lahat ng ano ng matapakan ng iyong paa ay magiging sa iyo. So siya ang unang-unang ano pumili ng mga lupain at naglibot siya. 85 years old na siya that time pero ang dami pa niyang nasakop na lupain kanyang pinuntahan. So naging siya ang unang nabigyan ng lupain at pinili niya yung timog na bahagi, katimugang bahagi. Then ngayon, si ano naman, yung panganay na si Joseph o si Ephraim ang pinapili muna. Ang Manasseh kasi nahati yung kanyang, ano, yung kalahati nasa silangang bahagi ng Ilog Jordan. Yung kalahati ng Manasseh, sumama sa kabilang side. So kaya silang dalawa ay may special malaki ang kanilang ano kasi panganay, kinonsider silang panganay, Judah at saka Ephraim. So, si Joshua, bali napunta kay si Joshua ang ang pinuno ng Ephraimites. At si Caleb ang sa tribe of Judah, mga Judah. So, tapos yung the rest of the land ay hahatiin sa the rest ng tribu. So, kaya special talaga ang basbas sa panganay. Yun lang Pero po. dito sa talata na to, palaging magkasama yung Ephraim at saka Manasseh. Oo. Parang Hindi. carried over kasi Oo. actually Ephraim lang talaga kaya lang malaki ang kanyang lupain. Kasi nga siya ang panganay. Yung kalahati ng tribo ni Manasseh ay sumama sa kanya. Nasa ano, pinatira niya sa ibang part ng kanyang Kaya nga, lupain. lumalabas talaga, malaki yung teritoryo ni Ephraim. Oo, kasi dahil Yeah. panganay, doble ang ano, teritoryo Doble. sa panganay. Tama. Doble. Tsaka ito, nagpapatunay na talagang Ephraim tayo kasi Pero mas malaki pa rin ang ano. nandito yung mga katibayan. O inayos natin ang mga bulubundok. Hindi lang yung kapatagan. Oo. Talagang ibinigay sa atin. Tuloy. Parang foreshadow, hindi mo sabihin bro, ano? Parang foreshadow ito. Masyado Ah, nga. So, oo. habang Yun lang po. nagsisimula ng maglakbay ang mga lalaki upang magmapa ng lupain, inutusan sila ni Joshua. Pumunta kayo at magsuri ng lupain at isulat ang paglalarawan nito. Pagkatapos bumalik kayo sa akin at ako ay magpapalabunutan para sa inyo silo. dito sa silo, sa harapan ni Yahweh. Kaya't ang mga lalaki at umalis at naglakbay sa lupain. Isinulat nila ang paglalarawan nito sa isang balumbon, bayan-bayan, sa 7 bahagi, at bumalik kay Joshua sa kampo ng Shilo. Pagkatapos, nagpalabunutan si Joshua para sa kanila sa Shilo, sa harapan ni Yahweh. At doon niya ibinigay ang pamamahala sa lupain sa mga Israelita ayon sa kanilang mga paghahati ng tribo. Ang pagkakaloob sa tribo ni Benjamin. Ang unang nabunot ay para sa tribo ni Benjamin, ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang napiling teritoryo ay nasa pagitan ng tribo ni Judah
at ng mga anak ni Joseph. Sa hilagang bahagi, ang kanilang hangganan ay nagsisimula sa ilog Jordan, dumadaan sa hilagang dalisdis ng Jericho at patungo sa kanluran sa bulubunduking lupain at lumalabas sa ilang ng Beth Aben. Mula doon, ito ay tumatawid sa timog na dalisdis ng Luz. Iyon ay Bethel. At bumababa sa Azaros, Adar, sa burol sa timog ng Lower Beth Horon. Mula sa burol na kaharap mula sa burol na nakaharap sa Beth Horon sa timog, ang hangganan ay lumiko sa timog kasama ang kanlurang bahagi at lumabas sa Kiryat Baal. Iyon ay Kiryat Jearim, isang bayan ng tribo ni Juda. Iyon ang kanlurang bahagi. Ang timog na bahagi ay nagsisimula sa labas ng Kiryat Jearim sa kanluran, at ang hangganan ay lumabas sa bukal ng tubig ng Neptowa. Ang hangganan ay bumababa sa paanan ng burol na nakaharap sa lambak ng Ben Hinnom, sa hilaga ng lambak ng Ripaim. Nagpatuloy ito sa lambak ng Hinnom kasamang ang timog na dalisdis. Nagpatuloy ito sa lambak ng Hinnom kasama ang timog Yes na po. dalisdis ng lungsod ng mga Jebusite. Iyon ay Jerusalem at hanggang sa En Rogel. Pagkatapos, ito ay lumiko sa hilaga patungo sa En Shemesh. Nagpatuloy sa Geliloth na nakaharap sa pas ng Adumim at bumaba sa bato ni Bohan na anak ni Reuben. Nagpatuloy ito sa hilagang dalisdis ng Beth Araba at bumaba sa Araba. Pagkatapos, ito ay patungo sa hilagang dalisdis ng Beth Hogla at lumabas sa hilagang look ng dagat na patay sa bibig ng ilog Jordan sa timog. Ito ang hangganan sa timog. Ang ilog Jordan ang bumubuo sa hangganan sa silangang bahagi. Ito ang mga hangganan na nagmamarka sa lahat ng panig ng mana ng mga angkan ni Benjamin. Ang tribo ni Benjamin, ayon sa kanilang mga angkan, ay may mga sumusunod na bayan: Jericho, Beth Hogla, Emek Keziz, Beth Araba, Zemaraim, Bethel, Abim, Para, Opra, Kepar, Amoni, Opni, at Geba. 12 bayan at ang kanilang mga nayon: Gibeon, Rama, Biros, Mispa, Kepara, Moza, Rekem, Irpiel, Tarala, Zela, Haelep, ang lungsod ng mga Jebusite o Jerusalem, Gibeah at Kiryat, 14 na bayan at ang kanilang mga nayon. Ito ang mana ni Benjamin para sa kanyang Okay. angkan. So, ang dalisdis pala ay yung gap o kaya crack
Oo, yung siwang o pagitan. Mga angkan. Yun ang English ng dalisdis. Parang sa na-imagine ko dito parang sa Petra. 'Di ba yung kanilang doon, yung dalisdis lang yun, may mga iwang crack. Parang ganun pa nagiging yung Petra, 'di ba yung inukit lang nila sa bato yung kanilang parang temple. Parang yung dalisdis yun. Yun lang po. So, ang mana ni Benjamin para sa kanyang mga angkan. Kabanata 11. Kaloob sa tribo ni Simeon. Ang ikalawang nabunot ay para sa tribo ni Simeon ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang mana ay nasa loob ng teritoryo ni Juda. Kasama rito ang Beersheba o Sheba, Molada, Hazar Joal, Bala, Ezem, El-Tolad, Bethul, Horma, Siklag, Beth Markaboth, Hazar Susa, Beth Lebaot, at Sharohen. 13 bayan at ang kanilang mga nayon. Ain, Rimon, Ether, at Ashan. 4 na bayan at ang kanilang mga nayon. At lahat ng mga nayon sa palibot ng mga bayang ito hanggang sa Baalas Bir, Rama sa Negev. Ito ang pamamahalaan ng tribo ng mga Simeonites ayon sa kanilang mga angkat. Ang lupain ng mga Simeonite ay kinuha mula sa bahagi ni Juda, ang mga Hudyo. Dahil ang bahagi ni Juda dahil ang bahagi ni Juda ay higit sa kanilang pangangailangan. Ulitin ko po Ang lupain ng mga Simeonite ay kinuha mula sa bahagi ni Juda, ang mga Hudyo. Dahil ang bahagi ni Juda ay higit sa kanilang pangangailangan. Kaya't ang mga Simeonite ay tumanggap ng kanilang mana sa loob ng teritoryo ni Juda. Kaloob sa tribo ni Zebulun. Ang ikatlong nabunot ay para sa tribo ni Zebulun, ayon sa kanilang mga angkan. Ang hangganan ng kanilang mana ay umabot hanggang sa Sarid, patungo sa kanluran. Ito ay tumakbo patungong Marala, dumampi sa Dabasheth, at umabot sa bangin malapit sa Jokneam. Lumiko ito sa silangan mula sa Sarid, patungo sa pagsikat ng araw sa teritoryo ng Kisloth, Tabor, at nagpatuloy sa Tebaras at hanggang sa Japia. Pagkatapos nagpatuloy ito sa silangan patungong Gath-Hefer at Eskazin, lumabas ito sa Rimon at lumiko patungong Neya. Doon ang hangganan ay umikot sa Hilaga patungong Hanathon at nagtapos sa lambak ng Iftael. Kasama rito ang Kathas, Nahalal, Shimron, Idala, at Bethlehem. May 12 bayan at ang kanilang mga nayon. Ang mga bayan at nayong ito ay ang pamamahalaan ng tribo ni Zebulun ayon sa kanilang mga angkan. Kaloob sa tribo ni Isakar. Ang ika-4 na nabunot ay para sa tribo ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang teritoryo ay kinabibilangan ng Jezreel, Kesuloth, Shonim, Haparaim,
Shion, Naharas, Rabis, Kishon, Ebes, Remes, Enganim, Enhada, at Bet Pases. Ang hangganan ay dumampi sa Tabor, Shahazuma, at Bet Shemesh, at nagtapos sa ilog Jordan. May 16 na bayan at ang kanilang mga nayon. Ang mga bayan at nayong ito ay ang mana ng tribo ni Asakar, ayon sa kanilang mga angkan. Ang hirap bigkasin ng mga pangalan at lugar. Kaloob sa tribo ni Asher. Ang ikalimang nabunot ay para sa tribo ni Asher ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang teritoryo ay kinabibilangan ng Helkath, Hali, Beten, Akshaf, Alamelek, Amad, Mishal. Sa kanluran, ang hangganan ay dumampi sa Carmel at Shishor, Libnath. Gising pa ba kayo dyan? Nakakantok po ba? Pagkatapos, ito ay lumiko sa silangan patungo sa Beth Dagon, dumampi sa Zebulon at sa lambak ng Ifta-il, at nagpatuloy sa hilaga patungong Beth Emek at Neiil, na dumadaan sa Kabul sa kaliwa. Nagpatuloy ito sa Abdon, Rehob, Hamun, at Kahana hanggang sa Kalakhang Sidon. Ang hangganan ay bumalik patungo sa Rama at nagpatuloy sa napapaderang lungsod ng Tyre, lumiko patungong Hosa at lumabas sa dagat Mediterranean sa rehiyon ng Aksib, Uma, Apik, at Rehob. May 22 bayan at ang kanilang mga nayon. Ang mga bayan at nayong ito ay ang mana ng tribo ni Asher ayon sa kanilang mga angkan. Kaloob sa tribo ni Naphtali. Ang ika-6 na nabunot ay para sa tribo ni Naphtali ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang hangganan ay nagsimula sa Helep at sa malaking puno sa Shaananim. Dumaan sa Adami, Nekeb at Jabniel hanggang sa Lakum at nagtapos sa ilog Jordan. Ang hangganan ay tumakbo sa kanluran sa pamamagitan ng Aznoth, Tabor, at lumabas sa Hukok. Dumampi ito sa Zebulon sa timog, Asher sa kanluran, at ilog Jordan sa silangan. Ang mga napapaderang bayan ay Sidem, Ser, Hamath, Rakat, Kinereth, Adama, Rama, Azur, Kedesh, Edrei, Enhazor, Ayorn, Migdal-el, Horem, Beth Anath, at Beth Shemesh. May 19 na bayan at ang kanilang mga nayon. Ang mga bayan at nayong ito ay ang mana ng tribo ni Naphtali ayon sa kanilang mga angkan. Kaloob sa tribo ni Dan. Ang ikapitong nabunot ay para sa tribo ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. Ang teritoryo ng kanilang mana ay kinabibilangan ng Zora, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Aijalon, Isla, Elon, Tipna, Ekron, Elteke, Gibethon, Baalas, Jehud, Beneberak, Gasrimon,
Mejarkon at Rakkon, kasama ang lugar na nakaharap sa Joppa. Nang mawala sa mga Danite ang kanilang teritoryo, umakyat sila at sinalakay ang Leshem. Sinakop ito, pinatay ang mga naninirahan at tinirahan ito. Mga Hukom 18. Nanirahan sila sa Leshem at pinangalanan itong Dan bilang parangal sa kanilang ninuno. Ang mga bayan at nayong ito ay ang mana ng tribo ni Dan, ayon sa kanilang mga angkan. Kaloob kay Joshua. Nang matapos na nila ang paghahati ng Excuse me. Sige po. Yung itong yung sa mga Hukom 18, ito yung panahon ni ni Samson. Kaya nawala yung kanilang mga sa mga Danay kasi Samson is Danay yan. Nawala yung lupain nila at na mga alam ko mga Philistine, di ba? Pero natalo ni Samson ang mga Philistine. Ito yung panahon na to. Anyway, pumupuntahan natin sila sa Judges 18. Yun lang pa, yung background lang. Kaya nawala. Yun lang po. Kaloob kay Joshua. Nang matapos na nila ang paghahati ng lupain sa mga nakatandang bahagi, ibinigay ng mga Israelita kay Joshua na anak ni Nun ang kanyang mana sa kalagitnaan nila, ayon sa iniutos ni Yahweh. Ibinigay nila sa kanya ang bayang hiniling niya, ang Timnath Serah, sa bulubunduking lupain ng Ephraim. At itinayo niya ang bayan at naninirahan doon. Ito ang mga teritoryo na binahagi ni Eleazar na saserdote, ni Joshua na anak ni Nun, at ang mga pinuno ng mga angkan ng mga Israelita sa pamamagitan ng palabunutan sa Shiloh, sa harapan ni Yahweh, sa pasukan ng Toldang Tipanan. At sa gayon natapos nila ang paghahati ng lupain. Kabanata So meron pa lang 2. meron pala talagang special sa mga pinuno bibigyan sila ng ng pagkakataong mamili, no? Special treatment. May raffle din pala sa kanila noon pa. Oo. Uso pala yung raffle. Kabanata 20. Mga lungsod ng kanlungan. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, sabihin mo sa mga Israelita na magtalaga ng mga lungsod ng kanlungan, ayon sa inuutos ko sa iyo sa pamamagitan ni Moises. Ang sino mang nakapatay ng tao nang hindi sinasadya at walang intensyon ay maaaring tumakas doon at maprotektahan mula sa tagapaghiganti ng dugo. Kapag tumakas sila sa isa sa mga lungsod na ito, dapat silang tumayo sa pasukan ng pintuan ng lungsod at ilahad ang kanilang kaso sa harap ng mga nakakatanda ng lungsod na iyon. Pagkatapos, dapat tanggapin ng mga nakatatanda ang takas sa kanilang lungsod at bigyan ito ng lugar na titirahan kasama nila. Kung dumating ang tagapaghiganti ng dugo upang habulin ang takas, hindi dapat isuko ng mga nakakatanda ang takas. Dahil ang pagpatay nito sa kanilang kapitbahay ay nangyari nang hindi sinasadya. Walang masamang hangarin at walang pagkaplano. Dapat manatili ang takas sa lungsod na iyon hanggang sa harapin nito ang paglilitis sa harap ng kapulungan o hanggang sa pagkamatay ng mataas na saserdote na naglilingkod sa panahong iyon, alinman sa dalawa ang mauna. Pagkatapos nito, maaari na itong bumalik sa sariling tahanan sa bayan na pinagtakasan nito.
Kaya itinalaga nila Yung, excuse me, tanong ko lang, paano kung kung galit na galit pa rin yung yung pamilya, tapos namatay yung yung punong saserdote. Pwede na pala siyang lumabas. Hindi kayaan yun? Hindi kaya manganib ang buhay niya? So kung pinatay siya at napatunay na wala siyang pagkakasala, ano yun, mga mananagot naman yung mga pumatay. Ganun ba? Siyempre, walang pagkakasala. Kasi meron tayong life for life, di ba? Kahit hindi niya sinasadya, walang pananagutan ang nakapatay. So, mag-aano siya doon, magkakanlong. Paano kung mamatay na yung punong saserdote? Kailangan na ba niya lumabas? At ibuwis ang buhay niya? Sis, Parang wala, wala. yan ang kanilang batas, di ba? Oo. Pag So, namatay ang halimbawa, namatay, punong saserdote, malaya na yung yung nakakulong. hindi na Kahit siya hindi pa tapos yung kanyang paglilitis. ngayon, paano kung patayin siya? Kasi hindi pa napatunay na hindi siya guilty. Di ang magkakasala doon yung pumatay sa kanya. Kasi yun ang Ganon. batas nila eh. Okay. Nakahanggan doon lang sa pagkamatay ng punong saserdote. Hmm. So yun ang ang Parang hangganan nung mga nakakulong pag parang namatay ang kulang. punong Hindi saserdote. ah hindi na, kasi ang nakakulong dito yung mga hindi guilty eh. Unlike yung batas wala natin, di ba, naman kinukulong yung kumain. guilty. Ito, nagkakanlong. Hindi ako makain. Kaya lang parang tingin ko baka may kulang dito na na instruction. Kasi tingin ko hindi magkakasala yung naghihigante. Kasi life for life nga eh. Pag lumabas siya, sa kanya sariling yun. Sariling niya yun. Ano, siguro baka pagkamatay ng, hindi lang po ng sacerdote, mataas, baka pagkamatay nung taga, ng dugo, tagapaghiganti ng dugo. Pero anyway, wala naman tayong corroborative na na nasusulat. Siguro baka case to Medyo case lang ako. basis na rin yan. Oo. Sige, continue na lang please. Sis Maria, thank you. Kaya itinilaga, taas Ah, po, hindi pa tapos. Yeah, thank okay. you po. Kaya itinilaga nila ang Kedesh sa Galilee, sa kaburulan ng Naphtali, Shechem sa kaburulan ng Ephraim, at Kiryat Arba na siyang Hebron sa kaburulan ng Juda. Tinalaga rin nila ang Bezer sa silangan ng ilog Jordan sa kabilang ibayo ng Jericho, sa talampas ng tribo ng Reuben, Ramoth sa Gilead sa tribo ng Gad, at Golan sa Bashan sa tribo ng Manashe. Ang sinumang Israelita o dayuhang naninirahan sa kanila na nakapatay ng hindi sinasadya ay maaaring tumakas sa mga itinalagang lungsod na ito at hindi papatayin ng tagapaghiganti ng dugo habang naghihintay ng paglilitis sa harap ng kapulungan. Kabanata 21. Mga bayan para sa mga Levita. Ngayon, ang mga pinuno ng pamilya ng mga Levita ay lumapit kay Eleazar na saserdote, kay Joshua na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng iba pang mga tribo sa Shilo, sa Kanaan, at sinabi sa kanila, ipinag-utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises na bigyan ninyo kami ng mga bayang natitirhan, kasama ang mga pastulan para sa aming mga hayop. Kaya, ayon sa inuutos ni Yahweh, ang bawat tribo ay nagbigay ng mga bayan para sa mga Levita mula sa kanilang sariling mana, kasama ang mga pastolan.
Ang unang lumabas sa palabunutan ay para sa mga Kohathite, ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga Levitikong mga inapo ni Aaron na saserdote ay nabigyan ng 13 bayan mula sa mga tribo ng Juda, Simeon at Benjamin. Ang natitirang mga inapo ni Kohas at nabigyan ng 10 bayan mula sa mga tribo ng Ephraim, Dan at Manase. Ang mga inapo ni Gershon ay nabigyan ng 13 bayan mula sa mga tribo ng Isakar, Asher, Naphtali at sa mga angkan ng Manase na nasa Bashan. Ang mga inapo ni Merari ay tumanggap ng 12 bayan mula sa mga tribo ng Reuben, Gad at Sibulon. Kaya ipinigay ng mga Israelita sa mga Levita ang mga bayang ito kasama ang mga pastulan ayon sa inuutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Ang mga tribo ng Juda at Simeon ay nagbigay ng mga sumusunod na bayan para sa mga angkan ng Kohathite na mga Levita. Mula sa mga angkan ng tribo ng Juda, sa kaburulan ng Judea, ang mga Kohathite ay tumanggap ng ang bayan ng Hebron, Kiryat Arba, na ipinangalan kay Arba na ninuno ni anak. Ngunit ang mga bukid at nayong sa palibot ng lungsod ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jepone bilang kanyang pag-aari. Kaya sa mga inapo ni Aaron na saserdote, ibinigay nila ang Hebron, isang lungsod ng kanlungan, Libna, Jathir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ain, Jutha, at Beth Shemesh, kasama ang kanilang mga pastulan. 9 na bayan mula sa 2 tribong ito. At mula sa tribo ng Benjamin, tumanggap sila ng 4 na bayan, Gibeon, Geba, Anathoth, at Almon, kasama ang kanilang mga pastolan. Sa kabuuan, ang mga saserdote na Kohathite ay tumanggap ng 13 bayan kasama ang mga pastulan mula sa mga tribo ng Juda, Simeon at Benjamin. Ang natitirang mga angkan ng Kohathite na mga Levita ay tumanggap ng mula sa tribo ng Ephraim, 4 na bayan, Shechem, sa lungsod ng kanlungan, sa kaburulan ng Ephraim, Gezer, Gibsaim, at Beth-horon, kasama ang kanilang mga pastulan. Mula sa tribo ng Dan, 4 na bayan, Elteke, Gibeton, Aijalon, at Gathrimon, kasama ang kanilang mga pastolan. Mula sa tribo ng Manashe, 2 bayan, Taanak at Gathrimon, kasama ang kanilang mga pastolan. Sa kabuuan, ang natitirang mga angkan ng Kohathite na mga Levita ay tumanggap ng 10 bayan, kasama ang mga pastolan mula sa mga tribo ng Ephraim, Dan at Manase. Ang mga angkan ng Gershonite na mga Levita ay tumanggap mula sa tribo ng Manase, 2 bayan. Golan sa Bashan, isang lungsod ng kanlungan, at Be-eshtera, kasama ang kanilang mga pastulan. Mula sa tribo ng Isakar, 4 na bayan,
Kishon, Daberas, Jarmos, at En-Ganim, kasama ang kanilang mga pastolang. Stula. Mula sa tribo ng Asher, 4 na bayan, Mishal, Abdon, Helkas, at Rehob, kasama ang kanilang mga pastolan. Pastula. Mula sa tribo ng Neptali, 3 Ephraimite, bayan. Ephraimite. Mula sa tribo ng Naphtali, 3 bayan, Kedesh sa Galilee, isang lungsod ng Galili. Galii. Galilii, isang lungsod ng kanlungan. Galilee. Galilee, Oo. Galilee ba ba? Galilee. Galilii. Galilee. basta mabasa. Isang lungsod ng kanlungan, Hamos, Dor, at Kartan, kasama ang kanilang mga pastulan. Ayun. Sa kabuuan, ang angkan ng Gershonite na mga Levita ay tumanggap ng 13 bayan kasama ang mga pastulan mula sa mga tribo ng Manashe, Isakar, Asher, at Naphtali. Ang mga angkan ng Merarite at ang natitirang mga Levita ay tumanggap ng mula sa tribo ng Zebulun, 4 na bayan, Jokneam, Karta, Dimna, at Nahalal, kasama ang kanilang mga pastulan. Mula sa tribo ng Reuben, 4 na bayan, Bezer, Jahaz, Kedemos, at Mepaat, kasama ang kanilang mga pastulan. Mula sa tribo ng Gad, 4 na bayan, Ramoth sa Gilead, isang lungsod ng kanlungan, Mahanaim, Heshbon, at Jazer, kasama ang kanilang mga pastulan. Sa kabuuan, ang angkan ng Merarite na mga Levita ay tumanggap ng 12 bayan kasama ang mga pastulan mula sa mga tribo ng Zebulun, Reuben, at Gad. Sa kabuuan, ibinigay ng mga Israelita ang 48 bayan para sa mga Levita, ayon sa inuutos ni Yahweh na alahayam kay Moises at Joshua. Ang bawat isa sa mga bayang ito ay may mga pastulan sa palibot nito. Kaya ibinigay ni Yahweh sa mga Israelita ang kapangyarihan sa lahat ng lupain na kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno at kanilang inari ito at ninirahan doon. Binigyan sila ni Yahweh ng kapanghingahan sa lahat ng panig. Ibinigay ni Yahweh ang kanilang mga kaaway sa kanilang mga kamay, at walang sinuman ang nakalaban sa mga Israelita. Natupad ang lahat ng pangako ni Yahweh na alahayam sa mga Israelita at walang nagkulang. Yada. Kabanata 22. Ang pag-uwi ng mga tribong silanganin. Kaya tinawag ni Joshua ang mga Reubenites, Gadites, at ang kalahating tribo ni Manase at sinabi sa kanila, ginawa ninyo ang lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ni Yahweh at sinunod ninyo ako sa lahat ng aking inutos. Sa mahabang panahon hanggang sa araw na ito, hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapwa Israelita, ngunit tinupad ninyo ang misyong iniutos ni Yahweh na ating alahayam. Ngayon ay binigyan na sila ni Yahweh ng kapanginahan, gaya ng kanyang ipinangako. Bumalik na kayo sa inyong mga tahanan sa lupaing ibinigay ni Moises na lingkod ni Yahweh,
sa kabilang panig ng ilog Jordan. Ngunit mag-ingat kayong lubos na sundin ang mga batas, utos at tagubilin ni Yahweh na ating alahayam na ibinigay niya sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Ibigin si Yahweh ang alahayam, lumakad sa pagsunod sa kanya, sundin ang mga utos niya, manatiling tapat sa kanya, at maglingkod sa kanya ng buong puso at kaluluwa. Pagkatapos ay binasbasan sila ni Joshua at pinauwi, at sila ay umuwi sa kanilang mga tahanan. Binigay ni Joshua ang kapangyarihan sa tribo ni Ephraim sa lupain ng Bashan mula sa kanlungang pampang ng ilog Jordan hanggang sa dagat Mediterranean. Samantalang ang tribong ni Manashe ay binigyan ng lupaing nasa silangan ng ilog Jordan, kasama ang kanilang mga kapwa Israelita. Nang sila ay pauwiin ni Joshua, binasbasan niya sila at sinabi, bumalik kayo sa inyong mga tahanan na dala ang inyong malaking kayamanan, malalaking kawan ng hayop, pilak, ginto, tanso, bakal at maraming gamit, at ibahagi ang samsam mula sa inyong mga kaaway sa inyong mga kapwa Israelita. Kaya't ang mga Rubenite, Gadite at kalahating tribo ni Manase ay iniwan ang mga Israelita sa Shiloh, sa Kanaan, upang bumalik sa Gilead, ang kanilang sariling lupain nasa silangan ng ilog Jordan na kanilang tinanggap ayon sa utos ni Yahweh na alahayam ng mga Israelita. So talagang mga Ephraim ang binigay ang kapangyarihan sa tribo ni Ephraim, no? Pati ang Binigay ni mga Joshua. Oo. pati ang mga mahalagang bagay. Oo. Tapos lahat may mga samsam sila. So pwede palang kahit pati damit, ang mga samsam, Ang hindi maganda lang pala mga nito, metal, no? ang maganda pala nitong itong binabasa ngayon, itong topic ngayon, maimapa talaga natin ito. Kasi para makita ng mga kuwan, na wala tayong pinag-aawayan teritoryo, kundi ito yung nakamapa na sa atin. Kaya lang ito, bro, kasi na binago ang mga pangalan. Besides, itong Yun nga, kanilang yun nga. Ito teritoryo. ito pa yung isang natin, assignment natin. Bro, marami yan sa Google. At saka kasi ito, umalis din sila kalaunan. Okay. Umalis din. Kaya, kumbaga, yung binigay niya is temporary lang. Kasi ang sabi Okay. ng sultan, napakaliit ng lugar na yan para sa buong Israelita, So, actually. temporary lang Parang ito. foreshadowing lang yan. Ano lang yan, ang buong Shemite actually, ang Bukain ng pamamahayan ng buong Israelita. Buong So, Shemite lumalabas territory. yung buong Shemite territory ang pinapamahalaan ni Efraim. Ganun ba? Hindi na ang Ephraimite ngayon, 'di ba, nasa Ophir. Ang naiwan Yes. kasi diyan, Judah at saka Benjamin lang. Pero ibig lang sabihin, siya ang Sa pinaka 1,000 years siguro 'yon. Sa 1,000 years. Oo, kasi panganay na si Ephraim na magiging ang panganay, 'di ba? At saka sa atin lumabas ang mensahero. At saka sinabi naman doon pinakamataas na 'di ba? Na bansa. Ilan ang pagitan ng mensahero at ang King Yahweh siya? 2,000 ba? 2,000, oo. 2,000, ba siya pinanganak? 71. 71. Yung most start sheet na sinasabi na dadami, 2,000 at another 2,000 ulit. Sabi sa malapit na eh. Di ba? Malapit. Saka nakikita naman natin ang mga senyales. AI, di ba? Di ba sis, ang binibilang lang naman dito yung public life nila?
Hindi Oo. kasama yung kanilang kabataan, kundi yung public life lang. Oo, bali 2020 2016, 2019 actually. 2019. Hmm. Ay ang Messiah kailan ba namatay? 2013, 20 Ay no, 2000. 33 or 30? Parang ganun eh. 33 siya nung namatay. 30 years old siya 33. nung, Hindi nung naman kasi binaktay. siya pinanganak ng hindi siya pinanganak ng 0 year. Hindi siya pinanganak ng Oo. 0 year. Busy siya pinanganak mga 2 or 3 years before. So kung 33 siya namatay, mga 30. Year 30. 30 or 29, ganyan. Kasi ang binilang lang doon yung kung kailan siya nagsimula sa kanyang ministry. Pero yung Oo. ano niya, tama. Yung Yung kabataan niya nabilib. hindi kasama sa sa Kabataan niya. timeline. Hmm. Sa timeline ng Dapat kasama yun, di prophecy. ba? Hmm. Hindi, kasi diwa kasi ang di ba? Huwag kailang Oo. bumalik yung diwa. Kahit naman ang mensahero nung dumating, hindi naman natin siya kilala sa kabataan niya. Sige. Oo. Hmm. Sabi niya nga, nagawa niya ng lahat. Ang pumatay na lang, ang hindi niya pa nagawa. Oo. Mm. Kaya kumbaga, ang sinusunod lang naman na timeline, yung kung kailan lumabas at kailan nakilala ang mensahero, kailan din nakilala ang Mesaya ng publiko, ng public. Kasi ang pagitan nila, 2000 eh. Oo. Hmm. Ibig ba sabihin, another 2000 ulit? Sabi ng mensahero, 1,000 years, another 1,000 years. Or Kapag kung hindi another na 1,000 years. natuloy yung hindi na na tupad yung kanyang misyon. Pero ang sabi doon sa Ten Commandments, hanggang 4th generation lang eh. Oo, hanggang 4th generation. Di ba, ito ba yung 4th generation? Lang naman tayo na 1500 lang naman tayo tumanggap ng di ba? So after 400 years, parang ganon. Ang tanong 500. nga, 500 ito na ba years. yung 4th generation? O lagpas na tayo sa 4th generation? Kasi hanggang ika-4 na henerasyon eh. Sakop pa ba tayo ng 4 na henerasyon na yun? Di ba ang isang generation Sumasagot pa tayo sa ay mga idolo eh. 40 Pero years? kasi nagsimula naman ang sumpa o ang pagwasak ng sa panahon ni di ba? Ni Solomon. So from doon dapat So from doon. Ano ba ang sinasabing henerasyon? 1,000? Bawat isang generation ay 40 years. Isang generation, 40 years o 400 years? 40 years, bro. Hindi pa matatapos, bro. Hindi pa kasi tumatanggap pa rin tayo ng mga nandiyan pa rin ng simbahan. Sa bagay. Diba? Ang pagkakaintindi ko sa 4th generation, kung kailan nagsimula sa iyo mismo na buhay. So, yung generation mo from you up to your 4th generation. Hindi, Oo nga, tapos sis. Pero halimbawa, Oo, personal. etong taon, mula nung nagising ang So, diwa natin, nang dumating ang mensahero, yun ang ang unang Counting. bilang ng taon Yon. ng first New generation. era yun, sis. Oo, new Oo. era. lumalabas, First Tayo generation. Tayo ang first generation. Oo, tayo ang first generation. So, ibig sabihin, tayo ang personal na nakasaksi. Okay. Oo. So, yung mga anak tayo natin ay second so, generation. so tapos na yung 4th generation. Ibig sabihin, naputol na sa atin yon. Yung Diba? yung First generation generation na ng tayo. sumpa, tapos na yon. Tapos na sa atin. Yun nga kasi nga Oo. So, tayo naman nga, ang diba? first generation na nagising ang diwa. Aha. Yun nga, kaya talaga ako sumama sa mensahero. Kasi gusto ko talagang maputol yung sumpa na yun. Para yung susunod na henerasyon, ito yung henerasyon na ng mga bata,
tapos na yun. Sa Kasi atin yun nga ang, magsisimula yun ang first generation eh. sa atin, okay. Oo. Kaya kung hindi tayo magiging maingat sa ating buhay at Hmm. mayroon pa rin kumbaga mag-exist pa rin yung kawalan ng katuwiran, 'di ba? So, yun pa rin Na, ang itong, itong topic natin to, napakaganda na ito ituro sa mga bata eh. Kasi di ba magulo ngayon sa Middle East, di ba? Ito mm. napakagandang ano to eh. Ito kaya ipamapa natin to sa AI. Di ba yan ang di ba ang pinagbilin sa atin ng sinabi ng mensahero na sana makakuha tayo ng ng magaling na gumawa O ng mapa. kailangan may mapa to. Kasi Kasi para susundan alam, natin kung ano mm, ang mga hangganan na nakasulat dito. yes. Tsaka matitrace Pero natin. siya Mm, may territory ang pinapamapa ng Oo, siya may ang Yes nga territory. gobyerno. sis. Kasi ito Pero is Yes nga. napakaliit. oo, na Israel kasama lang kasi Hindi to. nandun itong na tayo. mga tribo. Nandun na tayo na maliit. Ito. Ibig lang sabihin, matitrace natin paano tayo nag-expand. Kasi nga maliit eh. Di ba? O, bali dun sa mapa na yon, maaano na natin kung bakit na tayo naparating dito sa bandang east. Talagang sinakop na natin ang doon. Kasi nga, lumalaki. Ibig lang sabihin, yung pinagmulan natin so sa pamana sa mga lupain na binigay dito nung panahon na to. Kung paano tayo kumalat. Yun ang So, magandang maipakita. hindi mapa ng DNA natin ang Hindi dapat kasi nating imapa. matetrace natin yun. Hindi, valid dun sa mapa, matetrace kasi natin yun, yung kung paano tayo gumalaw. Nakakuha niyo ba? Yung Oo, kung DNA, paano tayo yung gumalaw. ating kung Kasi para ma-appreciate natin expand. yung mga nakasulat dito, ganito pala tayo gumalaw, dito pala napunta. So, ibig sabihin, kaya naging ganito yung kulay, ano nito, kasi ganito, di pumunta tayo sa ganito. Yung mga ganun ba? Yung ibig Oo, kaya sabihin, nga DNA matitrace natin to expand. sa mapa. O, matitrace natin sa mapa. Ma-appreciate natin ngayon itong mga nakasulat kasi hindi natin masyadong ma-appreciate dahil wala tayong nakikitang mapa eh. Ini-imagine natin, hindi natin ma-imagine. Kaya siguro maganda to, tama yung sinasabi ng Sultan, may mapa muna natin ito. Para pag Marami yan bro sa Google. kaya nga, Marami ito nga ang maps. maganda, may mapa to. Oo. Siguro kailangan natin ng AI dito. Hindi naman siguro kasi mayroon na siyang mga existing na mapa. Kaya lang, yung mga pangalan Hmm. kasi hindi na natin Yun nga yung matrace mga pangalan eh. kung Kaya nga, ito pa rin ba ang matitrace mga nyo muna to. nakasulat sa Torah. Hmm. Kasi bago na ngayon ang mga lugar na yan. Na-interesaduhan ako kasi dito, ano to eh, parang kang ano to eh, para kang naghahanap, 'di ba, kunyari sa linya ng kuryente. Ang unang titingnan mo yung diagram, yung electrical diagram eh. Oh, so para matrace mo kung nasaan yung problema, titingnan mo yung diagram. Ibig lang sabihin, pag nakatingin ka kasi sa mapa, matetrace mo agad. Magkakaroon ka na ng ng tawag nito, hindi imagination eh, ng Picture. understanding, paano, o Mapipicture ng mo sa understanding, mind oo, mo. I-share mo. screen mo sis. Yung Google Map, ilan mo, yung map of 12 tribes of Israel ng nung yung division ni Joshua. Makita, marami lalabas siya sa Google. Pwede mo i-share screen. Makabili tayo ng mapa. Makabili nga ako ng mapa na malaki. Oo. Yung Marami dyan malaking sis. mapa. I-Google mo nga, pag-Google. Yung actual na mapa. Wala nang malaking mapa. Israelite tribes, map of Israel. Pero Ah, may nakita ako. gagawin ako. Napakaliit ata. Hindi ako magaling yan. Kaya nga, ganun. Mga division, marami yan eh. Napakaliit. Dalit. Ang ganda nitong topic na to eh. Oh, Pwede mo yung lakihan sis. hindi, ito na lang para Yan.
Malalakihan siguro sa ano nyo, sa Oh, phone nyo. Nilalakihan ko siya. Oo. Oo. Pero dito hanggang Pwede dyan. niyo lakihan. Oh, yan ang ano. Ang laki talaga ng Judah, oh. Tapos, No. nasa gitna yung kay Simeon. Huh? Nasa gitna. Oh, gitna si Simeon eh. Oo. Nasaan yung Tapos nasa Manas? gitna Ang si laki ng Ephraim. Manase, no? Nasa si Ephraim. Dito kasi kay ano, ito yung bago Yan, o, gitna ni tumawid. Ephraim. Siya. Pero Kasi malaki di, talaga yung Manase, no? ito kasi di ba yung Jordan River, ito. Tapos, andito siya, naiwan sila dito. Sina Dan, Ephraim at ano, yung Hindi, Benjamin. si Gad, si Ruben, at saka Oo, ito yung kay si Manase, Gad, si gilid yan Ruben. eh, is Manase, oo. Oo. Yung gilid kasi is mga bulubundukin yan. Yung nasa Dalawang right ano side. nahati ang Manase, di ba? Oo. Naiwan sa Yung kabilang, kabila. mali ito sis, mali itong map na to. Hindi ganyan kalaki ang Manase sa left, kalahati in tribe lang yan eh. Sobrang laki ng Manase, Oo. oh. Oo, parang Parang, ano. parang inapi yung Ephraim. Ito, So, Ayan, mas ano pa to, hindi ganyan kalaki ang ano, Jordan, God, Ruben, yeah. Dan, parang Ito, ano, pwede pa nasaan to. yung ano, Ponesha. ayan. Diba, laka ng ano, Felicia Judah, Felicia Judah. Ruben. Itong lugar na to, Kasi Syria. masyadong malaki ang Ephraim, kaya yung binigay niya yung iba kasama na kay Manase. masyadong maliit ito. Sige. yung kay Dan at saka Syria Benjamin, pa rin, no? Ito napakaliit. dapat. Ito. Ito malaki ito. Ito dapat. Sa kanya, share niya yan. Tapos yung ano, yung sa Moab, yan pa yung Oo. i-conquer nila na naiiwan. Hindi nila pwedeng conquer yan, kay ano yan eh, Eh, kay Lot, binigyan niya yan kay Lot eh. oo Hindi nga nila pala. i-conquer, di ba, Oo, pinagbawalan sila. kay Lot na pala yan eh. Oo. Ito yung ano Yung yung Phoenicia at Jordan. ano, yung Phoenicia, Syria, Damascus. Ito pala. Alin? Yung sa taas. Hindi Phoenicia. sa modern map. Felicia, ano Nasaan na yan to? eh. Check ko nga. Ano na yan, mga Lebanon na yan eh. Tyre, Ito Sidon, dapat. Syria. Ang liit lang yan actually, napakaliit lang ng Israel, ng Kanaan. Kaya lang Pero kasi nandun siya pa- ang gateway, crossroad yan ng mundo. pero nagbago lahat yan. Dumating si David eh. Oo. Saka palang siya ang frontliner, ginawang Oo nga Israel pala. ng Israelita Nagmamadali ako. frontline. Hindi na. May panahon pa pala ni David. Naging isa lang yan eh. Sige, tuloy na natin. Ano na? Asa na? Wait lang, sa kanila. Okay, sige. Wait lang. Darating pa pala si David. Nagmamadali. Verse 10, ano? Oo, verse 10 na tayo. Ito pala, ang laki. Oh. Pwede naman palang ganyan. Kalaki. Lumaki pala. Nang dumating sila sa Gelilos, malapit sa ilog ng Jordan, Tayo. nagtayo ang mga tribo ng Ruben, Gad, at Manase ng isang malaking Altar. mag-ano muna kami. Lilitan lang namin. Yan. Sige. At Manase na isang malaking altar sa silangan ng ilog Jordan. Nang mabalitaan ng mga tribo ng Israel sa kanlurang bahagi ng ilog na ang mga tribo sa silangan ay nagtayo ng isang altar sa hangganan ng Kanaan malapit sa ilog Jordan, ang mga tribo sa kanlurang bahagi ay nagtipon sa Shiloh upang lumaban sa mga nasa silangan. Kaya ang mga Israelita sa kanluran ay nagpadala kay Phinehas, anak ni Eleazar, na saserdote, sa mga tribo ng Ruben, Gad at Manase. Kasama ni Eleazar ay 10 pinuno
ng mga tribo, mga pangulo, ng mga pamilya sa mga angkan ng Israel. Nang sila ay pumunta sa Gilead para makipag-usap sa Reuben, Gad at Manase, sinabi nila sa kanila, ang buong kapulungan ni Yahweh sa kanluran ng Ilog Jordan ay nagsasabi, paano ninyo nagawa na talikuran ng tipan ng ganito? Paano kayo tumalikod kay Yahweh at nagtayo ng isang altar bilang paghihimagsik laban sa kanya ngayon? Hindi ba sapat na sa atin ng kasalanan sa Peor? Hanggang sa araw na ito ay hindi pa tayo nalilinis mula sa kasalanang iyon, kahit na nagdulot ito ng salot sa pamayanan ng Israel. At ngayon, kayo ba ay tatalikod na rin kay Yahweh? Kung maghihimagsik kayo laban kay Yahweh ngayon, bukas ay magagalit siya sa buong kapulungan ng Israel. Kung ang lupang inyong tinutungtungan ay nadungisan, tumawid kayo sa lupain ni Yahweh sa kanluran ng Jordan, kung saan naroon ang tabernakulo ni Yahweh at makibahagi sa amin. Ngunit huwag kayong maghimagsik laban kay Yahweh o laban sa amin sa pamamagitan ng pagtatayo ng inyong sariling altar, maliban sa altar ng alahayan. Nang si Akan na anak ni Zera ay nagkasala tungkol sa mga itinangging bagay. Hindi ba't kapahamakan ang dumating sa buong pamayanan ng Israel? Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Nang magkagayon, ang mga tribo ng Reuben, Gad at Manase ay sumagot sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel na nagmula sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan. Ang makapangyarihan, si Yahweh ni Alahayam. Siya ang nakakaalam at hayaang malaman din ng mga Israelita kung ito ay paghihimagsik o pagsuway kay Yahweh. Huwag ninyo kaming patawarin sa araw na ito. Kung kami ay nagtayo ng aming sariling altar upang tumalikod kay Yahweh at maghandog ng mga susunugin, mga handog na butil o mga handog na pagsasaluhan, hayaang si Yahweh mismo ang humatol sa amin. Hindi. Ginawa namin ito dahil sa takot na balang araw, ang aming mga kapatid na Israelita sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan o ang inyong mga anak ay magsasabi sa amin, ano ang kinalaman ninyo kay Yahweh na aming alahayam? Ginawa ni Yahweh ang Ilog Jordan bilang hangganan sa pagitan namin at ninyo, mga Reubenite at Gadite. Wala kayong handog na ibinigay kay Yahweh. Kaya, baka ang inyong mga anak ay magdulot sa aming mga anak na tumigil sa pagkatakot kay Yahweh. Kaya nga sinabi namin, maghanda tayo at magtayo ng isang altar. Ngunit hindi para sa mga handog na susunugin o mga handog na hayop. Sa halip, ito ay magiging patotoo sa pagitan namin at ninyo. At sa mga susunod na henerasyon, nasasamba kami kay Yahweh sa kanyang santuaryo, kasama ang aming mga handog na susunugin, mga handog na hayop, at mga handog na pagsasaluhan. Nang sa gayon, sa hinaharap, ang inyong mga anak ay hindi makapagsasabi sa amin, wala kayong bahagi kay Yahweh. At sasabihin namin, tignan ninyo ang replika ng altar ni Yahweh na itinayo ng aming mga ninuno. Hindi para sa mga handog na susunugin o mga hayop, kundi bilang patotoo sa pagitan namin at ninyo. Malayo sa amin.
Malayo sa amin na maging laban kay Yahawa at tumalikod sa Kanya ngayon sa pamamagitan ng pagtatayo ng altar para sa mga handog na susunugin, mga handog na butil at mga hayop, maliban sa altar ni Yahawa na nasa harap ng kanyang tabernakulo. Nang marinig ni Pinehas na saserdote at ng mga pinuno ng pamayanan, ang mga pangulo ng mga angkan ng Israel, ang sinabi ng Reuben, Gad at Manase, siya ay nasiyahan. At sinabi ni Pinehas, anak ni Eleazar, na saserdote sa mga Reubenite, Gadite at Mananasite, ngayon alam na namin na kasama namin si Yahawa, dahil hindi kayo naging suwail sa kanya sa bagay na ito. Ngayon, iniligtas ninyo ang Israel mula sa kamay ni Yahawa. Pagkatapos, si Pinehas na anak ni Eleazar na saserdote at ang mga pinuno ay bumalik sa kanilang lupain sa kabilang ibayo ng ilog Jordan matapos makipagkita sa mga Reubenite at Gadite sa Gilead at inuulat nila ito sa mga Israelita. Natuwa sila sa balita at pinuri ang alahayam. At hindi na nila pinag-usapan pa ang paglaban sa mga Reubenite at Gadite upang wasakin ang lupain na kanilang tinitirhan. At pinangalanan ng mga Reubenite at Gadite ang altar na ito bilang isang patotoo sa pagitan namin na si Yahawa ang alahayam. Yada. So, ibig sabihin Yada. talaga ayaw ni Aba ng maraming yung kanya-kanya na altar. Gusto Gusto niya niya isang, sentro lang. oo, Pero paano sis, nasa 10 kautusan yun? oo nga, nasa 10 kautusan. Pero dito, bakit ayaw niya ng Yun, na tanong ko din yun sis. magkaroon Bakit ng hindi, ng altar? bakit Kasi ano pa lang kailangan, sila dito. Kasi niyo-unite pa lang sila dito. Yun ang dating eh. Niyo-unite pa lang sila dito. Kaya yun ang ang takot nila eh. lumalabas. Baka hindi sila mabigyan ng Gusto ano muna, eh. ayaw muna nilang parang maging maging makaugalian nila na nagtitipon-tipon sa isang lugar. Ayun, oo. Hanggang sa maging practice na Karoon ng nila. templo. Oh, Tsaka tapos, nung magka-templo kasi isa lang talaga eh. Doon lang talaga sila nag-unite. yun ang dun eh. Ang Oo, parang tama. ang nito is magkaroon muna ng unity sa buong 12 tribes. Na isa Saka lang baka muna magkaiba-iba yung custom and tradition ng kailangan ng muna yung group. mga kultura. Oo, ma-establish. Oo, may Oo, tama. establish muna yun. Ayun Oo, ang tama. inaano dito, ang dating sa to. Kaya iisa lang muna ang halakan. Oo, Hanggang kasi sa baka ma-defile sila ng ng ibang kasi pag pag-alay-alay ng nagkanya-kanya, di ba? Dahil hindi pa oo. naman sila united doon eh. Ang inaano dito yung magkanya-kanya sila. Oo. So, maling-mali talaga yung ginawa ng ibang mga kapatid natin na halos ilang hakbang lang, nagtayo na ulit sila ng panibagong altar. Oo, sariling interest yun. Oo. So, Kaya hindi nga sabi talaga ng kinalulugdan ng mensahero, alahayam yun. di ba sabi ng mensahero, kailangan ipapaalam sa kanya. Oo. Kasi siyempre siya ang pinuno natin nung panahon na nandito siya. Di ba, yung mga Malamang, nagtayo pa ng sariling mga no? nagkakaroon ng spiritual Gossip na prayer. yan, pinapaalam sa alahayam yan. Pag, di ba? Sariling interest, no? Kasi baka magkaroon ng sariling interest. So, yung pagtatayo nila ng altar, kaya ng mga sa nangyayari sa atin ngayon, Sa na ngayon, kumbaga, hindi ito advisable. ay nagpapakita ng hindi pagkakaisa. Kaya nga kasi tingnan nyo, sila nagtayo ng di ba? Para nagkakaroon ng ibang kaisipan, di ba? Oo. Tayo, hindi tayo gano'n. Parang sinasabi, bakit kaya tayo hindi, di ba? Bakit kaya tayo hindi
hindi binibigyan ng ng opportunity katulad nila. O kaya lang, dahil sa nakapagtayo sila, o tingnan nyo ngayon yung mga ano nila, di ba yun na yung Oo. explanation dito. Saka Tingnan nyo 7 ngayon lang yung, naman ang inano naman sa Hero, di ba? 7 lang, 7 clusters lang. Then other than that, hindi naman may ano na, oh, magtayo kayo ng halaran dyan, di ba? lumalabas, hindi, may halarang kami, parang ganun ang dating. Nagkanya-kanya na ng tayo So, eh. yun nga, yun ang nagpapakita ng hindi pagkakaisa. Yun, mga altar na tinatayo nila ay nagpapakita ng pagkawatak-watak. Kaya dito Kaya tunay, nagagalit itong mga yung ibang tribo nung malaman nila na nagtayo na ng altar itong mm, sina ito, Ruben at God. mm. Kaya ito muna, ito kasi, dahil sa binubuo pa lang sila dito, dahil nawala nga si Moises, tapos si Joshua, papaalam pa. Ibig sabihin, kailangan ano muna nila ang isa't isa. Ma-appreciate muna nila ang isa't isa. Oh, na meron ng iisa ang lugar ang Alahayam. Ito lang Oo, muna. yun ang Oh, wala ang na kayong pinopromote magkanya-kanya. nila dito, yung unity Kaya, nila, eh, pagkakaisa. yung practice ngayon dito, para yung practice natin, yung gusto ng Alahayam na maiukit sa atin mga puso at kadiwa, bago tayo magkanya-kanya, nandoon na. Oo. Para alam na natin na, ito hindi pwede. Yun ang sentro natin. Doon tayo pupunta pag mga ganito. Ganun, yun ang pagkakaintindi dito sa Ito. Ngayon nga, may hahalin tulad natin yan ngayon. Kasi para rin tayong tama kayo. Nagkakanya-kanya. Yun nga nagpapakita ng walang Oh, pagkakaisa, walang mm. unity. Siyempre, yung isa may halaran. Siyempre, Oh. siya pogi. Sa taas Samantalang ngayon, 'di ba, niya? dapat dalawang grupo lang, yung Mm. naiwan at saka yung lumabas. Ngayon, Mm. yung lumabas dapat isang lang yun, United. nagkakaisa. Dapat united nga yun eh. Oo, united yung Kaya mga lang Hindi, kasi lumabas. ngayon, may yung mga lumabas ay nahaluan din ng mga interes na may ano sa loob. Hindi mo tuloy alam kung pakawala o ano what, ba? diba? Hindi mo maaalis yun eh. Oh, Lumalabas pumasok dahil may may mga sarili rin silang may interes, diba? sariling interest. So yun nga, ang lumalabas kasi dito na yung kawalan natin ng pagkakaisa ay nagpapakita din ng ng walang pagsunod, walang um, kumbaga hindi makatuwiran ganun yung kanilang mga ginagawa. So hindi na natin Hindi rin alam natin kung masasabi sis paano. kasi niloob siguro ni Aba kasi kahit naman tayo di ba hindi rin tayo tinatanggap ng iba. At yung tayo Oh. din, may mga hindi rin tayo tinatanggap. So, sa panahong sigurong ito, na tama, yung sinasabi mo na parang yung fisherman na nakahuli ng maraming isda at Oo. bubuklod-buklod niya, Pinagsama-sama yung magkakauri. oo, magkakauri. So, siguro dahil itong gampanin ng ganyang grupo, itong gampanin ng ganitong grupo, yun ay niloob niya na sa atin, itingin natin pagkakahati-hati, pero yun ay kaloob ng alahayam. So, kung siya rin naman ang bubuo, di ba? Hmm. Siya ang gagawa ng paraan para tayo magkabuo. Yung inaakala niya na, yung alam niya, siguradong alam niya na nasa kanya talaga. So tayo, Lumalabas gawin pati, lang natin kung ano. Mm-mm. lumalabas pati dito sa na to, sa istorya na to, hinog na ang Israelites. Hinog na. Ibig sabihin, tanggap na nila ang isa't isa. Hindi pa tayo hinog eh. May hinog Oo, pa lang. mga tribo-tribo pa tayo, di ba? Kumbaga sa May hinog pa lang tayo. Kumbaga, na pinopurify pa lang tayo. Kaya lang, bigla namang umalis yung mensahero. So siguro ito din ang sinasabi ng ng Messiah dati sa kanyang mga parables.
Kasi, di ba, inihahalin tulad niya ang makalangit na kaharian sa isang mangingisda na nagtapo ng kanyang ng net. Tapos nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Tapos ang ginawa ng ng mangingisda ay pinaghiwa-hiwalay niya ito according doon sa kanyang uri. At yung iba naman ay itinapon niya, ibinalik sa dagat. So, mas natin, siguro ito nga ay katuparan ng mga nung mga parables na yun. Ito na, tayo na yung tayo yung binabanggit dito. Masyado tayong sikat. Kumbaga, pinaghiwa-hiwalay tayo according doon sa uri. Napaka-amazing, Oo, Ah, pinag-uusapan na nila tayo bago pa tayo dumating. Hindi ba? kaya nga. So, kung marirealize natin na sa panahon natin ngayon, dito pa lang natin nakikita kung ano ang ibig sabihin ng mga parables na kinikwento ng Mesaya. Halos lahat, Tama. 'di ba? Halos lahat ng kanyang mga parables ay tungkol sa Atin. Heavenly Kingdom. Tungkol sa atin. Oo, tingnan Halos mo, tungkol nga sa panahon natin eh. sa panahon natin. Kasi kagaya ng Halos, ang isang yung mustard seed, 'di ba? yung mustard O seed. isang lang, isang buto na napakaliit, tapos lumaki ng lumaki. So yun ang sinasabi din ng mensahero na nung una siya lang mag-isa. Hindi niya alam Eh, di kung ba? anong magagawa niya na mag-isa siya. Then, nung tinanggap niya yung kanyang misyon, lumaki ng lumaki at nagkaroon na ng iba't ibang chapter sa buong mundo. Oo, 'no? So, Sanga-sanga na yun. oo, nagsanga-sanga na. So, Ano nyo na nga lang isang eh. katuparan na rin yun ng I- parables. I-compare nyo nga yan doon sa, yung bilang natin, i-compare nyo yan doon sa boto na nakuha ni sino ba yun? Yung presidential na si Gonzales, di ba? Mm. Tumakbo. O, di ba 87,000 yung boto niya. Sabihin Oo, mo na yung 50,000 doon, tayo. oo, Sabihin mo na 37,000 tayo, madami na yun. oo. Magmumultiply na yun. Kung nanatili Tapos, sila sa turo halos ng lahat sis ng ng parables ay nakikita natin ang katuparan sa panahon natin ngayon. Panahon natin. Kaya nga, So, ibig sabihin, totoo nga na sa panahon natin ay itinatayo ang makalangit na kaharian. nilalatag. Oo, Nilalatag ang daanan ng King Yahweh. yung heavenly kingdom. Di ba laging binabanggit ng Pero Messiah? And the totoo na, kingdom of heaven is like a mustard seed, yung mga ganon, di ba? Tapos, pero, mayroon pa siyang isang pinaghahambingan na yung isang babae na nawala yung kanyang mahalagang treasure. oo, yung treasure niya. Tapos nagsindi pa siya ng ilawan, hinanap niya, nilinis niya, at nung matagpuan niya ay nagdiwang siya. So, ganun yung, din tayo. Bawat isa sa atin na nakatagpo, nakasumpong ng yung Heavenly Kingdom ba is physical? No. Heavenly Kingdom is a system. Sistema ng isang Yeah. makalangit na kaharian na ang mga ang mga mamamayan dito ay yung mga namumuhay sa katuwiran at pagsunod sa heavenly laws and laws and covenants, 'di ba? Sa mga decrees ng alahayam. Kaya hindi So, hindi masusukat ang isang kaharian sa pamamagitan ng isang pisikal na building. ang Heavenly Kingdom ay nakaukit, kinuukit sa puso at diwa. Oo, Ganun po ba? yes. Sa Kaya nga, pamamagitan ng nung sinabi ng ng Messiah na the kingdom is in your midst. inyo. Hmm.
kalagitnaan ninyo ang kaharian. So, ibig sabihin nun, lahat ng mga nagpasakop at pumasok sa covenant, sila itong tinatawag na makalangit na kaharian. Kasi tayo yung mana, di ba? Oo, Tayo yung mana. tayo ang bumubuo ng makalangit na kaharian. Ariyan. Makalangit na kaharian dito sa mundo. Oo, sa Kasi mundo. nandito man tayo sa mundo, pero we are not of the world, di ba? Yes, oo. Kaya nga 'di ba iniwan kay Pedro o kay Kepa yung susi bago siya umakyat sa langit. So ngayon kung ang susi na yon na iniwan sa kanya ay susi ng langit, ba't niya naman iniwan kay Pedro? O di ibig sabihin ang kaharian, ang heavenly kingdom ay nandito din sa nasa lupa, wala sa langit. That's why yun yung sinabi na walang aakyat na sinasabing rapture because Oo, the New Jerusalem will come down. oo. Nandito ang kaharian. At lahat tayo ng mga nagpasakop sa batas ng alahayam, tayo itong mga bumubuo ng makalangit na kaharian. Yada. Tayo yung literal na nakikita, pero yung ating sistema na sinusunod ay makalangit. Yes, oo. Kaya So nga, di yung ba, yun ang ibig sabihin ng panalangin ng Messiah. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Okay. So wala pa man tayo doon, dito pinapractice na natin ang Yes, life oo. na heavenly. yun ang ano. Kaya tayo ang mana eh. Magiging katuwang tayo ng ating King Yahushua eh. Ang ganda ng pangako niya. Kung nasan ako, nandun din kayo. Oo. Tapos tatawagin niya tayong friends. Tapos Diba? yung puno, mga kapatid, di ba? Hindi siya parang kundi vine. Vine, di ba? Mm. Oo. Hindi lang siya bastang puno like mangga, like any other puno dyan. Kaya Pero, nga, hinanayin tulad tayo sa sa puno ng ubas. Eh, di ba gumagapang yun? Vine. oo. Ibig sabihin, yung vine, di ba, isa lang yan na naka, kumbaga, nakatanim, pero marami siyang sanga. So Kaya- itong topic natin ito is unity o unification ng Israelites. Oo. And then, like ubas, because, di ba ga ang ubas ay pinipurge, nagawang Oo. wine. Tayong lahat din, pinipurge. Hmm. Diyan din yung nakuha, di ba? Hmm. Pinuprune. Diba? Pinipurge. Oo. Kasi di ba yung kailangan natin may endurance Hmm. sa lahat ng Kaya nga, bagay. Kailangan itong puputulin ang mga mga natutuyong sanga upang maging malusog ang katawan malusog. Yun. at Masakit yung mamaba. magulat. Nawa itong ginagawa natin magbigay daan na maimulat dun sa mga hindi pa nagigising. Hmm. Kasi ito naman ang talagang direksyon ng bawat isa. May kasunod pa yun. O next na yun. Mayroon pa tayong naiiwan na 2 chapter pero overtime na Next tayo. na. Overtime na ako. Oo. Ay, overtime na nga pala, oo. Sige, kanta na. Mm. Ang ganda ng topic na. Dapat tayo magandang musika. Ano ba ang inyong request? Lahayam ng langit ito. Mm.
Worship yun eh. Worship nga, o yun. Gog and Umalis. Magog ba pwede? Hindi ko alam sis eh. Kasi ano to eh, Torah study to eh. Yung Mm. na Tor. Oo. May Shemite. Pwede yung tungkol sa upir. Kasi tungkol naman sa upir ito eh. Uy, mga mamamayan ng kada naman po. Ito na lang, kailangan bumangon ang mga operyan. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Dapat po, be blessed. Salamat po. Yes din. Nakakulong tayo sa sarili nating tahanan dahil sa takot na tayo'y mahawaan. Makamandag na kuko ng ating kalaban. Sobra na ang hirap ng ating bayan. May dagdag pang parusang naranasan. Sumisigaw ang mga bundok at nagpuputukan. May masangsang na hangin dala si kamatayan. Huwag patitinag kaibigan, may eluhim na malapitan. Salita niya'y panghawakan. Babangon ang mga operyan. Nagbabadyang maraming kaguluhan. Bansa laban sa bansang digmaan. May gutom, lindol, girat, kabighatian. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Huwag matitinag kaibigan, may eluhim na malapitan. Salita niya'y panghawakan. Babangon ang mga operyan. Ang Yahawa ang tawagan. Laging mayroong kasagutan. Sa bingit ng kamatayan, hindi kanya pababayaan. Huwag matakot kaibigan, pag-ibig niya'y dapat mong maranasan. Mundo man ay magunaw, may bago tayong tahanan. Huwag matakot kaibigan, pag-ibig niya'y dapat mong maranasan. Mundo man ay magunaw, may bago tayong tahanan. Huwag patitinag kaibigan, may eluhim na malapitan. Salita niya'y panghawakan. Babangon ang mga operyan. Babangon ang mga operyan. Babangon ang mga operyan.
Babangon ang mga operya